Ang araw, ayan, nakikita nyo yung nasa likuran ko. Siyempre, mga sako na may lamang palay. Maglalabas ako niyan kasi paubos na yung bigas namin. Tuyo na ang mga yan, kaso kulang sa bilad, kaya ipapainit ko muna bago ko ipakuno. Kasi nga madudurog kapag hindi totally dry yung palay. Ayan. Mga 4 na piraso siguro. 4 na sako. Kaya naman, nagsimula na akong maghila ng isang kabang palay para ilabas dito sa labasan at nang maibilad na. Mabuti na lamang at madulas, nakikisama namang itong palay. Pagkatapos kong may labas lahat ng 5 kabang palay, 5 kabang palay pala yung nailabas ko. Tsaka ko naman inayos itong luna kung saan dito ko ibibilad itong mga palay na ito. Dahil 5 kabang palay yung nilabas ko, hindi kasya yung isang luna, kaya binuklat ko ulit yung isa na mas malawak. Ako naman pinagdikit para mas lalong lumawak pa. Nang maayos ko na itong aking pagbibiladan ng mga palay, eto nga at isa-isa ko nang pinagkukuha at inayos dito sa may luna. Tamang hila lamang ang ginagawa ko sa mga oras na ito, hindi ko naman kayang buhatin itong isang kabanno. Nang maibuhos ko lahat yung 5 kaban ng palay, ay ikinalat ko naman itong mga palay dito sa luna para mas mabilis uminit ba. Pantalahin ko na rin habang malamig pa at carry pa sa balat yung dampi ng init ng araw. Pag ikinakarat ko naman itong mga palay, grabe yung usok na nanggagaling dito sa palay. Yun na kasi ang mga ito na stock lang ng matagal at bago ko ipakiskis ay kailangan kong ipainit muna kasi baka madurog lang, sayang mapupunta sa mga darak. Alas 3 na at ito talaga yung grabe yung pinakamainit na oras, alas 3. Pero itong binilad kong palay may parts na malilim na kaya kailangan ko na itong ipunin. Ayan. Kunin ko yung kalahati doon at ipaganito ko dito sa may malilim na parts. Ayan. Madayo ka ba sita? Ay, grabe ang pawis. Sarap sa pakiramdam yung pagpawisan ba? Kaya pasensya na sa damit ko. Pawis. Yung 5 kaban kanina nilabas ko, ganito na karami yung kinalabasan. Naging 4 na sako. At ayun, 2, nasimulan ko ng tahiin.
gamit nitong tahi ng sako syempre. Saka yung lubid ng sako. Sunod ko naman itong dalawa. Sako ng bimig yung pinagsakuhan namin kapalit doon sa original na sako niya. Kaya tignan mo naman oh. Malaki kasi ito, 50 kilos. Saka may kaunti pala. Ayan. Ipupundo sa susunod na papainit. Ayan oh. Ito. Ayan. Tahiin ko muna ito guys. Nang makapag-ayos kami ng palay habang nagpapahinga ay kinuha ko naman itong niluto ko kanina pagkatapos naming mananghalian na dikit or malagkit. Ting luto lamang ang ginawa ko, parang nagsaing lang ba ng kanin. Ang kaibahan lamang ito ay malagkit at ito nga at sinasawsaw namin sa puting asukal. Hay, grabe ang lamig! Samantalang kanina ang init-init, nasa kainitan ako. At eto na nga at bagong ligo ang person fresh from the bathroom sa paliguan ba. At ayan, pagkatapos kong maligo, dahil nga sa ginawa namin kanina na nagpainit ng palay at malikabok yun, dami pang insekto. Kaya pagkatapos naming magpahinga saglit, ayan, naligo na rin ako. At eto na nga, fresh na fresh. Char! Pagkatapos, ayan ang aking gagawin. Dinipros ko kaninang umaga kasi nga makapal na yung ice dyan sa freezer. At pinaglalabas ko na rin yung mga tubig. Tubig lang naman ang laman ng aming ref. Yan. Punong-puno ito ng ice pa rin hanggang ngayon. Tinanggal lang ng aking anak at pinangpaligo. Hinalo sa tubig at ayan na, naliligo na siya. Kaya maingay ang aming tangki ng tubig. Nawasa ba? So ayan. Gagawin ko lang yan at hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat.